Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 286. Mukhang nakainom ka ng sobra. At ano naman sayo? Sumimangot si Andrew Cheng, tumingin kay Miss Mina, at nalaman niyang napaatras siya ng ilang hakbang dahil sa takot. Tumayo siya at gumawa ng isang tahimik na kilos, tinapik ang kanyang malambot na balikat, at muling nagtanong, kilala mo ba ako? Kinagat ni Miss Mina ang kanyang pulang lobby, may bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay napailing siya ng walang pag-asa at sinabing, hindi ko alam. It's enough to have him, Andrew Cheng grinned, which in Miss Mina's eyes was very assurance to her, especially after passing the bus last time. Naramdaman ni Miss Mina na mas ligtas kung nandoon si Andrew Cheng. Pagkatapos, naglakad si Andrew Cheng sa likod ng pinto at tumingin sa mga mata ng pusa. Ito ay isang lasing at nahihilo na lalaki ang malakas na kalampag ng pinto. Saglit niyang pinag-isipan ito, ngumisi sa gilid ng kanyang bibig, nagtago sa likod ng pinto, at sinenyasan si Miss Mina na buksan ang pinto. Mahigpit na kinuyam ni Miss Mina ang kanyang maliit na kamao, huminga, at binuksan ang pinto. Tiyak na, pagkabukas ng pinto, isang lalaking amoy alak ang sumugod mula sa labas. Ang lalaking ito ay may mga tato sa magkabilang braso, masungit na mukha, at nakasuot din ng malalaking pantalon at floral vest. Sa unang tingin ay hindi siya seryosong tao. Curious pa rin si Andrew Cheng, paanong ang isang magandang babae na tulad ni Miss Mina ay nakakakilala ng ganoong tao. Ikaw. Paano ka napunta dito? Nanginig si Miss Mina, napaatras ng ilang hakbang, at nagtanong ng mahigpit. Hehe. Bakit? Bakit hindi ako makakapunta? Baka may tinatago ka sa bahay. Sabi ng lalaking may tato na walang mukha, isang pares ng tatsulok na mata na may mga kilay na magnanakaw at mga mata ng daga, na nakatutok kay Miss Mina, na nagpapakita ng isang pares ng labis na pananabik na mga mata. Sumimangot si Miss Mina, nagmamadaling naglabas ng coat mula sa hanger sa tabi niya at isinuot ito sa kanyang katawan, at sinabing sobrang hindi nasisiyahan, Harold Yin, break na tayo diba, pakiusap huwag mo na akong guluhin pa. Uminom ka ng marami, umuwi ka na agad kung madami ka ng inom. Takot na takot si Miss Mina, siguradong matatakot ang isang normal na babae kapag nakaharap siya ng isang lasing sa kalagitnaan ng gabi. Ngumiti ang may tato na nagngangalang Harold Yin at inabot ang kamay Miss Mina, ngunit tinabig niya ito. Nagsuray-suray siya ng ilang hakbang at nakangiting sabi, umuwi ka na. Hindi ba ito ang aking bahay? Dito ako nakatira araw-araw, pero ngayong naghiwalay na tayo, hindi na ako makakabalik para makita ka. At saka, hindi mo ba ako nami-miss? Ang may tato na lalaki ay ngumiti ng mapanlinlang, ang kanyang mga mata ay sumulyap sa ilalim ng matayog na kwelyo ni Miss Mina, at pagkatapos ay lumunok ng mariin, na sana ay sumugod siya at ibaon ang kanyang ulo dito. Pero hindi niya alam, sa likod niya pala, nakatayo si Andrew Cheng na malamig ang mukha. Ano bang pinagsasasabi mo? Break na tayo ha. Please lumabas ka na. Galit na sabi ni Miss Mina, kahit na ex-boyfriend niya si Harold Yin, hindi siya makakapasok sa bahay ng pribado sa gabi. Marami na siyang nakitang katulad na ulat. Naghiwalay ang batang mag-asawa, at hindi nasiyahan ang kasintahan at pinatay ang babae. Hindi nakinig ang may tato, at nakangising sinabi, Mina, walang hiya ka, tama. Naisip ko kung paano ka kasama sa mga oras na iyon, at walang alaala sa atin dalawa sa silid na ito. Aba, sumanib tayo sa isang malaking kumpanya, at nagbago ang mga maya. Lumingon si Phoenix at walang nakikilalang tao, tama. Hindi ako aalis ngayong gabi. Ikaw, sobra ka na. Galit na sabi ni Miss Mina, tatawag ako ng pulis kung hindi ka umalis. Sige, tumawag ka na ng pulis. Ang may tato na lalaki ay mukhang mapang-uyam at sinabing, hindi ko alam kung sino ka, Mina Yang, maglakas loob ka bang tumawag ng pulis? Kung gusto mong umalis ako, okay lang. Nagkataon na medyo nagipit ako kamakailan, 100,000 yuan, kung bibigyan mo ako, aalis ako kaagad, at ipinapangako kung hindi kita guguluhin sa hinaharap. Nakaupo sa sofa ang may tato at ngumiti. Hindi man lang siya nag-aalala na tatawag si Miss Mina ng pulis, alam pa rin niya ang ugali nito at natatakot sa maraming bagay. 100,000. Hindi ito ang unang beses na humingi ka sa akin ng pera, ngunit wala akong pera. Iwanan mo agad ako. Nagmamadali si Miss Mina, tinuro ang pinto at sumisigaw, at nang malapit na niyang palabasin.
Nakalanghap ng amoy ng alak ang nakatato, nag-inat ng baywang, at pikit matang nagsabi, mabuti naman kung wala kang pera, matulog ka na kay Lao Su, medyo lumala noong nakaraan, kung hindi dahil doon. Tinira ng matabang tiyahin ang aking mabuting gawa, baka ikaw Mina ang nagpakasal sa akin. Roll. Galit na galit si Miss Mina kaya nanginginig siya, kinuyam ang kanyang mga kamao at sumigaw, umalis ka na rito. Hindi man lang sineseryoso ni Harold si Mina, sinamantalan niya ang 99 na alak, nagpatuloy siya, naku, likas ng tao iyan, sa palagay ko ay napakalungkot mo rin, kaya hayaan mo akong ex-boyfriend mo ay pansamantalang aliwin ka, at sabay irap kay Miss Mina. Bagamat si Harold Dean ay dating kasintahan ni Mina Young, ni minsan ay hindi niya ginalaw si Miss Mina. Hindi na siya nakatiis at lumabas para maghanap ng babae. Last time, gusto rin niyang tumakas sa sobrang pag-inom, pero spoiled sa katabing auntie. Dahil din sa nakipaghiwalay sa kanya si Miss Mina. No way, matangkad siya at conservative sa buto niya. Noong magkasama sila noon, hindi raw niya ito bibigyan ng first time hanggat hindi siya ikinasal. Ang lalaking may tato ay tumitig sa dibdib ni Miss Mina na may singkit na mga mata at napalunok ng mariin. Matagal na niyang gustong hangarin ang ganitong katawan, at hindi niya dapat palalampasan ang pagkakataon ngayong gabi. Harold Dean, binabalaan kita. Kapag hindi ka umalis, tatawag talaga ako ng pulis. Inilabas Miss Mina ang kanyang cellphone mula sa kanyang bag sa sofa at galit na sinabi. Kung ayaw mo talagang makinig, tatawagan ko na ang mga pulis. Hindi na nakatiis si Andrew Cheng, at malamig na salita ang nagmula sa likod ng pinto. Agad namang nabigla ang nakatato. Akala niya mag-isa lang si Miss Mina sa kwarto, pero hindi niya inaasahan na may ibang tao, lalaki pa rin. Nang makita si Andrew Cheng na lumabas mula sa likod ng pinto, nagalit ang may tato, tinuro ang una at pinagalitan, sino ka, paano kang nakapasok dito? Akala niya si Andrew Cheng ang dumating mag-isa, parang si Tita Cathy. Ako ang iyong ama. Walang awang pinagalitan ni Andrew Cheng, dare to let my girlfriend sleep with you, ngayong gabi kailangan kitang hanggang mamatay. Naramdaman ni Andrew Cheng na ang pagpapanggap bilang kasintahan ni Miss Mina ang pinakamagandang dahilan, kaya wala siyang maipaliwanag sa ibang pagkakataon. Nang marinig ni Miss Mina na sinabi ito ni Andrew Cheng, agad na namula ang kanyang orihinal na galit na mukha. Alam niyang sumigaw si Andrew Cheng para protektahan ang sarili, kaya wala siyang pakialam. Nang marinig niya ang mga salita ni Andrew Cheng na pigilan siya, mas naging kalmado si Miss Mina. Kung wala si Andrew Cheng ngayong gabi, hindi niya maisip kung gaano kalubha ang kahihinatnan nito. Nagtaas ng mangga si Andrew Cheng, malamig ang mukha, at mukha siyang bully sa kalye. Nang makita ng may tato na lalaki ang poster ni Andrew Cheng, agad siyang tumalon sa sofa, hinawakan sa kamay niya ang fruit knife sa coffee table, at marahas na sinabi, okay. Mina, nagkukunwaring mayabang ka noon kay Lao Su, pero ngayon nagnanakaw ka ng mga lalaki sa bahay. Panatilihing malinis ang aking bibig. Inis na inis din si Miss Mina, ibaba mo rin ang kutsilyo para sa akin, o tatawag ako agad ng pulis. Tumawag ng pulis. Subukan mo. Ang pangalawang tiyuhin ko ay naka-duty sa bureau. Gusto kong makita kung sino ang huhulihin ng pulis mamaya. Walang kahihiyang ngumiti ang may tato, tinuro si Andrew Cheng gamit ang fruit knife, at sinabing, arestuhin mo ba, isang mangangalunya, o isang pute? Bumagsak ang mga kilay ni Andrew Cheng, at malamig niyang sinabi, magbibilang ako ng 3, ibaba mo ang kutsilyo, at humingi ng tawad sa akin, kung hindi, tiyak na mabali ko ang binti ng iyong aso. Gusto mo pa bang baliin ang mga paa ko? Ito ang pinaka-nakakatawang biro na narinig ko. Maniwala ka man o hindi, maaari kong tawagan ang 7 o 8 magkakapatid upang baliin ang lahat ng iyong mga paa at pagkatapos ay ihagis ka sa hagdanan. Napangiti ng masama ang may tato, itinaas ng mataas ang fruit knife sa kanyang kamay, at galit na sinabi, boy, makinig ka sa payo ko, bilasin mo, kung hindi, papatayin kita. Walang magawang umiling si Andrew Cheng at bumaantong hininga, ang taong ito ay uminom lang ng sobra at hindi na makilala ang mundo. Hindi niya maiwasang magtaas ng kaunting galit, paanong masangkot si Miss Mina sa gayong mga hulagan. Ito kaya ang layunin ng kanyang imbitasyon na umakyat ngayong gabi para tulungan siyang turuan ng leksyon ang kanyang dating kasintahan. Iniharap niya ang kanyang mukha para tingnan si Miss Mina at nagtanong, okay lang ba kung bugbugin ko siya mamaya?
Tumango si Miss Mina at sinabing may katiyakan, pwede mo siyang saktan, wala akong pakialam. Kahit na siya ay isang mabuting babae, siya ay naging napaka-konserbatibo mula pa noong siya ay bata, ngunit ngayon ay naiintindihan na rin niya na sa ganitong sitwasyon, kung hindi tinuturuan ng leksyon si Harold Yin, hindi siya susuko. At sa halip na gawin ito, hayaan si Andrew Cheng na ipahayag ang kanyang galit para sa kanyang sarili. Alam ni Miss Mina na magsisimula na si Andrew Cheng, at naniniwala rin siya sa lakas ni Andrew Cheng. Nang harapin niya ang tatlong bulok na kriminal, walang awa si Andrew Cheng. Sa pag-iisip nito, binigyan ni Miss Mina si Andrew Cheng ng malakas na loob at sinabing, huwag mong dumihan ang bahay. Dapat. Ngumiti si Andrew Cheng at sinabing, okay. Nakita ng lalaking may tato na lasing ng alak na hinahabol ni Andrew Cheng ang kanyang sarili ng hakbang-hakbang, itinaas ang kanyang mga mata, at sinabing may sarkastikong ngiti, tutoy, hindi ka talaga natatakot sa kamatayan, sa kasong ito, tatapusin kita. Pagkatapos sabihin iyon, tumalon siya mula sa sofa at sinaksak si Andrew Cheng sa tiyan gamit ang fruit knife sa kanyang kamay. Kabanata 287. Gayunpaman, sa isang segundo lang, sinipa siya sa sofa, nabaligtad ang tiyan, at naisuka niya ang lahat ng kinain niya kanina. Sinipa lang ni Andrew Cheng. Hindi niya inaasahan ang ganitong epekto. Lumingon siya at tumingin kay Miss Mina na humihingi ng tawad at sinabing, paumanhin, kung nadumihan ang iyong sofa. Inilibot ni Miss Mina ang kanyang mga mata sa kanya, niyakap ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib, at pinisil ang pares ng matatiyog na tore sa mas kamangha-manghang paraan. Engkanto talaga itong babaeng ito, lahat sila ay nagsabi na ang kagandahan ay isang kapahamakan. Gamulong-gulong ang may tato na masakit sa tiyan, at sumabog ang mga daluyan ng dugo sa mukha. Nahulog siya sa sofa at bumagsak sa lupa, nagsusuka sa tiyan, at parang sirang katawan ang buong tao. Ang pinakaayaw ko ay ang mga lasenggo pa kayo na nang aasar ng mga maliliit na babae. Ipinaliwanag na sayo ng batang babae ito na kayong dalaway hiwalay na, at mayroon ka pa ring mukha upang abalahin siya. Hindi ko akalaing tuturuan kita magandang aral ngayong gabi. Totoo ba? Hindi ito tatagal magpakailanman. Mabangis na sambat ni Andrew Cheng, lumakad papunta sa may tato na lalaki na bumagsak sa lupa, tumingkayad, hinawakan ang kanyang dilaw na buhok sa gitna, at sinampal siya ng ilang beses nang siya ay umakyat, at ang kaluskos ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Buksan ang mga busog sa kaliwa at kanan, nang walang isang paghinto. Sa loob lamang ng kalahating minuto, nasample ni Andrew Cheng ang kalaban ng 30 o 40 beses. Naikuyong ni Miss Mina ang kanyang maliliit na kamao habang nanunood, kumikinang ang malalaking mata nito, hinihiling na sana, siya ang tumalo kay Harold Yin, at hindi si Andrew Cheng. Huwag mong tignan ang kanyang malambot at matikas na anyo araw-araw, mayroon talagang maliit na hayop sa kanyang puso. Hindi niya gusto ang mga taong tretuhin siya bilang isang mabuting babae sa lahat ng oras. Nananabik siya sa gayong babaeng mandirigma, galit sa kasamaan. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Miss Mina. Damn, ito ay talagang magaspang at makapal. Napakunot noo si Andrew Cheng, pagkatapos ay tumingin sa nakatato na lalaking nakahandusay sa lupa, ang buong mukha nito ay namamaga na parang ulo ng baboy, ang pisngi sa magkabilang gilid ay nakaumbok na mataas, namumula ang dugo, parang lumulunok ng dalawang dugong steamed buns, ang kanyang mga mata ay pantay mas madidilim, at si Andrew Cheng ay may 3 o 4 na ngipin na natanggal sa kanyang bibig. Ang duwag na ito ay nakahiga lang sa lupa at humihi, nang walang kahit kaunting kakayahang lumaban, dahil ang kanyang ulo ay umiilaw, pakiramdam niya ay umiikot ang buong mundo, at ito ay hindi bababa sa isang katamtamang pagkakalog. Sinabi ko bang, lumabas ka o baliin ang iyong mga binti ng aso. Si Andrew Cheng ay mukhang may bisyo, hinawakan ang buhok ng lalaking may tato, kinaladkad siya sa restaurant na parang patay na aso, at pagkatapos ay kumuha ng rolling pin mula sa kusina. Dapat kong sabihin na ang pagbaril ni Andrew Cheng ay masyadong malupit, at ang dilaw na buhok sa lalaking may tato ay halos makalbo, at ang kanyang anit ay dumudugo. Kinuha ni Andrew Cheng ang rolling pin at tinimbang ito sa kanyang kamay. Natagpuan niya itong lubos na kapaki-pakinabang. Lumapit siya sa lalaking may tato, hinawakan ang isang paa niya at inapakan ng upuan, pagkatapos ay binuhat niya ang patpat at itinumba ito. Pitik!
Ang malutong na tunog ng mga bali ng buto, na sinabayan pa ng nakakatatak na sigaw ng lalaking may tato, ramdam niya na bali talaga ang kanyang guya sa mga sandaling iyon, ang lamig na sakit na nagpagising sa kanyang nahihilo na ulo. Direktang hindi pinansin ni Andrew Cheng ang isang paa niya, na masasabing malupit. Upang makitungo sa gayong tao, kailangan mong gumamit ng mga pambihirang paraan, kung hindi man ay hindi niya maaalala. Kamusta ka ngayon? Masarap ba ang pakiramdam mo? Alam mo bang nagkamali ka? Hinawakan ni Andrew Cheng ang binti ng isa pang may tato at tinapakan din ito sa upuan. Sa sobrang sakit ng taong ito, himeteyan na siya, at hindi na siya makapagsalita dahil sa matinding sakit. Malakas na idiniin ni Andrew Cheng ang kanyang kamay at sinaksak ng rolling pin ang guya ng may tato. Sa isang iglap, napasigaw siya sa sakit na, tumigil ka. Fuck you? Kilala mo ba kung sino ako, papatayin kita. Pulis ang pangalawang tiyuhin ko. Pero naka-duty siya sa bureau, patay ka. Ako. Huhulihin kita. Ikaw at ikulong ka. Habang buhay. Maghintay ka kay Lao Su. Ang isang lalaking may tato ay maaaring ituring na isang matigas na tao, ngunit siya ay magiging matigas pa rin. Ang malamig na pawis sa noo at dugong lumalabas sa bibig niya na nagpapakitang nagmamadali siya. Takot na takot ako. Dahil pinagbantaan mo ako ng ganito, hindi ba dapat ako ang mas pahirapan ngayon? Nagpakita ng inosenteng ekspresyon si Andrew Cheng, pagkatapos ay malungkot na tumingin sa may tato na lalaki at sinabing, paumanhin, tatanggapin ko rin ang iyong binti. Nang sabihin niya ito, ang tono ni Andrew Cheng ay nagpapakita ng panlalamig, at ang kanyang mga mata ay nanlalamig. Nagtinginan lang ang may tato sa isa't isa at pakiramdam niya ay nahulog siya sa isang butas ng yelo. Sa isang iglap, naunawaan niya kung gaano katanga ang sinabi niya ngayon, at hindi na siya makapaghintay na baguhin ang kanyang mga salita at agad na humingi ng awa. Gayunpaman, huli na. Ikinalulungkot ko talaga, gugulin mo ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa isang wheelchair. Kaya't inindayog ni Andrew Cheng ang kanyang rolling pin at nabali ng husto ang kabilang binti niya. Dinudurog nito ang ating mga puso. Sa wakas ay napagtanto ng may tato kung ano ang ibig sabihin ng pagiging desperado, at gusto niyang patayin si Andrew Cheng. Gayunpaman, hinawakan siya ni Andrew Cheng sa buhok at kinaladkad siya sa kusina na parang basura. Walang kwenta kung hayaan siyang magpumiglas at sumigaw. Andrew Cheng, huwag mo na siyang patulan pa, baka makapatay ka, kapag lumaban ka ulit. Tumayo si Miss Mina sa oras na ito, puno ng pag-aalala ang kanyang malalaking mata. Kung si Andrew Cheng ay hindi sinasadyang nakapatay ng isang tao, ito ay magiging napakahirap. Ayos lang, nasusukat ko, hindi pa pwedeng mamatay ang lalaking ito. Nakangiting sabi ni Andrew Cheng. Nang marinig ng lalaking may tato ang mga salita ni Andrew Cheng, nanginginig siya sa takot, gusto niyang ibuka ang kanyang bibig para sabihin ang isang bagay, ngunit ang nalanghap niya ay ang amoy ng dugo at malamig na hangin. Pakiramdam niya ay hindi na sa kanya ang kanyang mga binti, ang sakit na tumusok hanggang bone marrow ay isang bagay na hindi niya naranasan sa kanyang buhay. Dahil sa pananakit ng kanyang mga binti, matagal na naparalisa ang may tato sa lupa at napaungol at bumulong na lamang ng tulong. Ibinuko niya ang kanyang bibig at biglang gustong sumigaw ng tulong. Tulong! Pagbuka pa lang niya, naramdaman niya ang napakakapal at maanghang na parang pulbos na bagay na ibinuhos sa kanyang bibig at ilong. Gusto mong humingi ng tulong, bakit hindi ka humingi ng tulong? Hindi mo masisisi ang iba kung magpapakamatay ka. Matalim ang mga mata ni Andrew Cheng, at may hawak siyang isang bag ng pulang sili na pansit sa kanyang kamay. Pakiramdam talaga ng may tato na ito ay mamamatay na siya. Pilit na ibinuhos sa kanyang ilong ang maanghang na sili sa kanyang lalamunan. Pakiramdam niya ay naanod ang kanyang kaluluwa sa sandaling iyon, at ang kanyang buong katawan ay pinaso ng maanghang na lasa. Matinding ubo. Sa ubo na ito, mas maraming chili noodles ang nalalanghap sa kanyang baga, at pagkatapos ay paulit-ulit na ubo ang nalalanghap sa kanyang baga. Sa normal na kalagayan, napakaraming chili noodles ang malalanghap sa baga, at ang lalaking may tato ay nasa bingit ng kamatayan. Nakaramdam siya ng nag-aapoy na sakit sa kanyang lalamunan at baga, parang dalawang apoy ang nasusunog, sakit sa kanyang puso. Walang tigil sa pag-agos ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata, pakiramdam niya ay nasasakal na siya sa kamatayan. Sa oras na ito, tumigil si Andrew Cheng sa pagpapahirap sa lalaking may tato,
kumuha ng isang basong tubig sa coffee table, kinaladkad ang kanyang buhok, at sinaboy ito ng malakas. Agad na nakaramdam ng kaunting lamig sa bibig at ilong ang nakatato, at nakahinga rin siya ng sariwang hangin, ngunit dahil marami pa ring sili sa bibig at ilong, at tumalsik ang tubig, ang sili alikabok ng ang mga pansit ay pinagdikit, at kasama nito ang mas maanghang na pagpapasigla. Hindi na siya makahinga, at ang buong baga niya ay nag-aapoy sa sakit nang siya ay huminga. Napapaluhod na lamang siya sa lupa at patuloy na dinidiin gamit ang kanyang mga kamay, sinusubukang gumaan ang pakiramdam. Sa loob ng halos 10 minuto, hindi niya napigilan ang pagkilos na ito. Yung ubo, parang buong araw siyang umuubo. Akalain mo kung gaano kasakit ang naranasan niya. Si Miss Mina ay tumabi, mukhang hindi komportable. Ilang beses niyang sinubukang pigilan si Andrew Cheng, ngunit naisip niya, kung titigil siya sa ganito, maaabala ba siya ni Harold Yin sa hinaharap. Sa pag-iisip tungkol dito, pinili ni Miss Mina na manahimik. Ang ilang mga tao ay hindi karapat-dapat sa anumang simpatiya. Ang kabaitan mo sa kanya ay malupit sa iyong sarili. Kailangan mong gumamit ng hindi pangkaraniwang paraan para maalala siya habang buhay. Nakita ni Andrew Cheng na medyo natatakot si Miss Mina, ngunit walang simpatiya sa kanyang mga mata. Kung si Andrew Cheng ay hindi uupo dito ngayong gabi, kung gayon si Miss Mina, isang mahinang babae, ay direktang haharap sa isang pervert na tulad ng lalaking may tato, at ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Hindi natin kayang karamay at kawan ang taong gustong gumawa ng krimen dahil nakaranas siya ng kaunting pagpapahirap. Kung may mangyari, sino ang kaaawaan? Hoy, kanina ka pa masyadong mayabang. Sinabi mo na ang iyong pangalawang tiyuhin ay naka-duty sa bureau, ngunit hiniling mo na ba sa iyong pangalawang tiyuhin na iligtas ka? Tanga, matigas pa rin ang ulo mo sa akin kapag malapit ka ng mamatay. Nakahiga sa lupa ang may tato na lalaki. Pakiramdam niya ay masusunog ang kanyang baga. Ang bangis ni Andrew Cheng ay lampas sa kanyang imahinasyon. Dati, basta lumipat ako sa aking pangalawang tiyuhin para magtrabaho sa bureau, walang hindi gumagalang sa akin. Pero baliw na baliw ang lalaking nasa harapan niya. Hindi lang siya natatakot sa lahat, ngunit siya ay mayabang, hindi ba siya natatakot sa kanyang sariling paghihiganti? Ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay ang taong may tato na ito ay lubos na nababatid na kung hindi siya makikipagkompromiso o humingi ng awa ngayon, hindi siya makakalabas sa silid na ito, at mamamatay pa nga dito. Gusto niyang humingi ng awa, ngunit nang makita niya si Miss Mina na nakatayo sa likuran ni Andrew Cheng, sa hindi malamang dahilan ay ayaw niyang mawala ng mukha sa harap ng mga babae, lalo na sa harap ng dati niyang kasintahan, mas masakit iyon kaysa patayin siya. Malupit ang may tato, humihingal at sumisigaw, huwag kang magpanggap na mayabang kay Lao Su. Ang pangalawang tiyuhin ko ay naka-duty sa bureau. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo si Mina, nabali mo ang pa ako at ginawa mo akong ganito. Mamamatay ka. Hahayaan kong arestuhin ka ng aking pangalawang tiyuhin at ay pakulong ng ilang dekada. Si Andrew Cheng ay mukhang natakot, at ibinoka ang kanyang mga kamay upang ipahayag ang kanyang kawalan ng kakayahan, at sinabing, dahil matigas pa rin ang ulo mo, huwag mo akong sisihin kung bakit hindi kita binibigyan ng pagkakataon. Mukhang may ililibing ngayong gabi. Sa sandaling sumisigaw ang nakatato, binitbit ito sa loob ng ilang segundo, at sumigaw siya, "You dare. Lumalabag ka sa batas." Hindi siya pinansin ni Andrew Cheng, at naghanap siya ng isang plastic bag, at kumuha ng makintab na kutsilyo mula sa kusina. Dahil gusto mong mamatay, susundin kita. Sa sinabi nito, may dalang kutsilyo si Andrew Cheng at hakbang-hakbang na naglakad patungo sa natatakot na lalaking may tato. Nabasa ng lalaki ang kanyang pantalon at ang sahig ay natatakpan ng orange na ihi. Bigla siyang napaluha at sumigaw, "Huwag mo akong patayin." Inaamin ko. Nagkamali ako, mangyaring huwag mo akong patayin. Ang lahat ay madaling sabihin, hindi ko na muling guguluhin si Mina. Kabanata 288. Napuno ng malakas na amoy ng ihi ang buong silid na may halong maanghang na lasa ng sili. Sa kasamaang palad, sa sobrang takot ng lalaking may tato ay nahimete siya. Walang magawang tumingin si Andrew Cheng kay Miss Mina, at ibinoka ang kanyang mga kamay, sinasabing ito ay masyadong nakakatakot, at pagkatapos ay hinailan niya ang buhok ng lalaking may tato, kinaladkad siya sa kusina, at binuhusan siya ng isang palanggana ng tubig, at nagising ang lalaki.
Nang imulat niya ang kanyang mga mata at nakita si Andrew Cheng, natakot siya, nakahiga sa lupa na nanginginig at sumisigaw para humingi ng tulong. Maluha-luha siyang napasigaw hanggang sa namamaos ang lalamunan. How about it, mas gising ka ba ngayon? Pag-usapan natin kung paano mag-compensate. Sabi ni Andrew Cheng na may mapaglarong ngiti. Kabayaran. Sa sandaling ito, ang taong may tato ay labis na naantig na gusto niyang umiyak, at kailangan niyang gantihan ako sa pagtama sa akin. Natatakot din pala siya sa mga bagay-bagay. Gusto niyang bilhin ang sarili sa pera. Nagsimulang mangarap ng gising ang lalaking may tato. Kung mabali ang kanyang dalawang paa, kailangan niyang magbayad ng 2 o 3 milyon, pati na rin ang kanyang sariling pangangatawan, at mental trauma, 5 milyon wala na. Sa suporta ng kanyang pangalawang tiyuhin, hindi natatakot ang lalaking may tato na hindi ito ibigay ng kabilang partido. Gayunpaman, ang sumunod na pangungusap ni Andrew Cheng ay naging dahilan upang hindi comfortable si Harold ang may tato at gusto pang mamatay. Hinawakan ni Andrew Cheng ang dilaw na buhok ng may tato at malamig na sinabi, "Narinig kong sinabi ni Miss Mina, humingi ka sa kanya ng pera noon, tama? Sa tingin ko ito ay napakasama, at hindi ito ang dapat gawin ng isang lalaki." Lumingon siya para tingnan si Miss Mina at nagtanong, "Magkano ang hiniling niya sa iyo?" Pinisil ni Miss Mina ang kanyang mga daliri at nag-aalangan na sinabi, "Hindi gaano, ilang beses lang siyang natalo sa pagsusugal, mga 3 o 4 na milyon. Ang 30 hanggang 4 na milyon ay hindi gaanong." Biglang naramdaman ni Andrew Cheng na masyadong mahina ang ugali ni Miss Mina, at kinurot siya ng dating nobyo na hindi niya alam kung paano lalabanan. Lumubog ang mukha ni Andrew Cheng, sinampal niya ang mukha ng may tato, nagsuka ng dugo, at malamig na sinabi, 1 milyon. Ito ang kabayaran mo para kay Miss Mina, itango mo lang ang iyong ulo kung sa tingin mo ay nararapat, o hindi ito nararapat. Umiling ka lang at pag-uusapan natin. 1 milyon. Isang pang-internasyonal na biro, akala ng may tato na lalaki ay babayaran siya ng kabilang partido, ngunit sa pakikinig sa tono ni Andrew Cheng, siya mismo ang magbabayad kay Miss Mina. Hindi ka pumapayag. Nang makita ni Andrew Cheng ang lalaking may tato na umiling-iling, hindi siya nakaimik, sinampal niya ito ng ilang beses at natanggal ang kanyang 2 ngipin sa harapan. This time, nataranta ang lalaking may tato. Siya ay umubo at humingi ng awa, "Ibigay mo, ibibigay ko. Ibibigay ko lahat, please stop it. Tama, mas maganda kung nangako ka ng mas maaga, at may iligtas nito ang sakit ng kamay ko." Isang nakakalokong ngiti na parang matandang fox ang lumitaw sa mukha ni Andrew Cheng. Ikinalulungkot ng lalaking may tato ang orihinal. Hindi niya akalain na ginamit lang niya ang kanyang alak para asarin at tuksuhin si Miss Mina ngayong gabi, ngunit nauwi siya sa ganito. Hindi pa banggitin na nabali ang 2 paa, kailangan niyang magbayad ng 1 milyong yuan. Nawalan ako ng asawa at nawalan ng hukbo. Nagulat din si Miss Mina, hindi niya inaasahan na hihingi si Andrew Cheng ng 1 milyon para sa kanyang sarili. Bagamat nagtatrabaho ako sa Bicang, medyo mataas ang sweldo, at ang taunang sweldo ay 200,000 hanggang 300,000 yuan, ngunit nakakagulat din na mayroong dagdag na 1 milyong yuan ng walang dahilan. Gusto niyang tumanggi, ngunit pagkatapos makita ang mga mata ni Andrew Cheng, pinili niyang sumunod. "Hoy, maglilipat ka ng 1 milyon direkta kay Miss Mina mamaya." Hinawakan ni Andrew Cheng ang kwelyo ng taong ito at itinaas siya mula sa lupa na parang maliit na manok, at malakas na sinabi, "Huwag mo akong paglaruan, pagkatapos mailipat ang account, makakaalis ka na rito at makakalabas ka na. Halika na. Gumiling, mag-ingat na mabali ko ang iyong 3 binti." Uminom si Andrew Cheng. Ang lalaking may tato ay agad na nag-login sa kanyang mobile banking at naglipat ng 1 milyon sa numero ng card ni Miss Mina. "Okay, pwede ka nang lumabas. Kung hahayaan mo akong makita ka ulit, papatayin kita." Malamig na sabi ni Andrew Cheng, ang kanyang katawan ay biglang naglabas ng isang hindi magagapi na espiritu at isang malakas na layunin ng pagpatay. Ang layunin ng pagpatay na ito ay ganap na nabura ang hangarin ng taong may tato na maghayganti. Nanginginig niyang tiningnan si Andrew Cheng, at pagkatapos ay tahimik na ibinaba ang kanyang ulo, isang pakiramdam ng pagkabalisa at takot na hindi pa niya naramdaman mula noong siya ay isilang, ganap na sumasakop sa kanyang katawan at kaluluwa. Sa sandaling ito, naramdaman pa niya ang walang hanggan na kamatayan. "Okay, okay, hindi na ako magpapakita pa, lalabas ako."
Unti-unting lumabas ng bahay ang lalaking may tato sa ilalim ng pangangasiwa ni na Andrew Cheng at Miss Mina. Oo, gumagapang, dahil bali ang dalawang paa. Nang mawala ang tato na lalaki sa pinto, si Andrew Cheng ay tamad na nakahiga sa sofa. Nagpapanik pa rin si Miss Mina. Biglang tumaas ng 1 milyon ang kanyang account, at itinuro niya sa bastard na si Harold Dean ang leksyon. Si Mina Yang na palaging nadama na ang lahat ay masyadong ilusyon, at hindi siya nakabawi ng mahabang panahon. Magdudulot ba tayo ng hindi kinakailangang gulo sa pamamagitan ng paggawa nito? Tutal, nasa bureau nga ang kanyang pangalawang tiyuhin. Natatakot akong maghaiganti siya sa iyo. Sumimangot si Miss Mina, nakanguso ang maliit na bibig, at parang ayaw niyang sabihin, ang cute niya. Paghihiganti. Tumawa si Andrew Cheng at sinabing, kung ang katulad niya ay gusto pa rin ng paghihiganti. Huwag mong sabihing naka-duty sa bureau ang pangalawang tiyuhin niya, kahit high-level executive ang pangalawang tiyuhin niya, walang kwenta. Si Andrew Cheng ay hindi natakot. Okay, hindi mo kailangang mag-alala masyado. Kung magkaroon kang suliranin sa hinaharap, maaari mong tanungin ako ng direkta. Kung makakatagpo ka ng ganitong uri ng basura sa hinaharap, tandaan na lumayo. Hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo. Pero talagang nine-love ka sa lalaking ganyan. Namumula ang pisngi ni Miss Mina, at nagbuntong hininga siya at nagpaliwanag, kaka-rating ko lang sa Shangjang noon, hindi ko kilala ang ilang tao, nakilala ko siya, at sinusubukan kong makipag-usap. Nang maglaon, nalaman kong hindi pala siya mabuting tao, kaya naghiwalay kami. Tinulyapan ni Andrew Cheng ang oras at sinabing, gabi na, kaya babalik muna ako. Hindi ka na ba uupo? Tanong ni Miss Mina na may pulang mata, matapang na humawak sa braso ni Andrew Cheng, mukhang nakakaawa, nag-aalala akong magbabalik si Harold Dean mamaya. Ibinaba ni Andrew Cheng ang kanyang ulo at sinulyapan si Miss Mina, na hinihila ang kanyang braso, dahan-daang niluwagan ito, at nakangiting sinabi, ayos lang, ang lalaking iyon ay isang tagalabas at isang nasa gitnang ranggo. Kung maglakas loob siyang bumalik, maaari mo akong tawagan. Pagkatapos makipag-chat sandali kay Miss Mina, umalis si Andrew Cheng. Hindi inirerekomenda na magtagal dito, mag-isa. Alerto pa rin si Andrew Cheng. Hindi ito pinilit ni Miss Mina, at patuloy na pinababa si Andrew Cheng. Kinaway-kaway ni Andrew Cheng ang kanyang kamay, inilagay ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kanyang pantalon, naghum ng isang maliit na kanta, at umalis ng buong galek. Sa mga mata ni Miss Mina, mukhang napakatangkad ng likod ni Andrew Cheng, marahil ang lalaking iyon ay ang lalaking hinahabol niya. Ang gabing ito ay nakatakdang maging gabi niyang walang tulog. Pag-uwi ni Miss Mina, bigla niyang natuklasan na may 3 pang lalaki sa bahay. Ang lalaking nasa ulo, nakasuot ng mamahaling suit, ay nakaupo sa sofa na walang pakialam sa mga mata. Sa likod niya, nakatayo ang 2 magigiting na gwardya. Miss Mina, bakit hindi nanatili si Andrew Cheng? Biglang malamig na tanong ng lalaking nakaupo sa sofa na may galit sa mga mata. Si Miss Mina ay nagmamadaling yumuko para humingi ng tawad at sinabing, Kaw. Brother Lester, pasensya na, sa tingin ko ay napakabuti ni Andrew Cheng, at si Sister Marian ay napakabuti rin sa akin. Ayoko na gawin yun. Nakalock. Biglang tumayo ang lalaki sa sofa, at galit na sinampal ang mukha ni Miss Mina, dahilan para damyugo ang bibig ni Mina Yang. Umungol si Lester Kaw, Miss Mina, ipapaalala ko ito sa'yo, ikaw ay isang sandata na binuo ni Mercy Luo, at ito ay espesyal na ginagamit upang akitin ang mga lalaki. Ikaw ay isang hamak na bagay, hindi ka karapat-dapat na pabulaanan ang aking kahulugan. Gawin mo ang trabaho mo. Ano ang gagawin mo? Alam mo ba? Nakagat ni Miss Mina ang kanyang labi, puno ng luha ang kanyang mga mata. Tumugon sa akin. Biglang pinisil ng Lester Kaw ang baba ni Miss Mina Yang at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Okay. Alam ko. Sinabi ni Miss Mina ng buong puso, ang kanyang mga mata ay basa, at ang sulok ng kanyang bibig ay puno ng dugo. Oo, isa siyang sandata na nilinang ng kanyang ina at walang dignidad. Sa buong buhay niya, lalaki lang ang kaya niyang paglingkuran hanggang sa hindi na siya magamit. Ha! Malamig na bamantong hininga si Lester Kaw, at ang kanyang mga mata ay nahulog kay Miss Mina. Napakaganda ng figure ni Miss Mina.
Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, anumang paraan gamitin mo, dalhin mo si Andrew Cheng sa iyong kama, kung palalampasan mo ang pagkakataong ito, ay bumalik ka na sa pinagmulan mo at kunin mo ang parusa. Malamig na sinabi ni Lester Cao, dapat mong maunawaan na kinuha kita kay Madam Luo. Kung babalikan ka, mas alam mo kaysa sa akin kung ano ang kahihinatnan. Mahina na tumango si Miss Mina. Lumabas kayong lahat. Sinabi ni Lester Cao sa dalawang bodyguard, pagkatapos ay diretsyong umupo sa sofa at nginisyan si Miss Mina, halika at pagsilbihan mo ako. Hindi man lang itinulak ni Miss Mina, parang tuta, dahan-dahan siyang lumuhad sa lupa, at saka umakyat sa kondongen ni Lester Cao. Makalipas ang kalahating minuto, ipinikit ni Mr. Cao ang kanyang mga mata at ninanamnam ang tanawin na pumipintig ang kanyang ulo sa likod ng coffee table. Maya-maya, may umugang na tunog sa buong bahay. Dito, bumalik si Andrew Cheng sa villa, at pagpasok pa lang niya sa pinto, nakita niya si Marian Yang na nakaupo sa sofa sa sala, na parang naghihintay sa kanya. Hindi ka patulog? Tanong ni Andrew Cheng. Nang makita si Andrew Cheng, agad na bumangon si Marian Yang, kinaladkad si Andrew Cheng paakyat sa kwarto, nilock ang pinto, pagkatapos ay umupo sa kama, tumingin kay Andrew Cheng, at nagtanong, asawa, hayaan mo akong magtanong sa iyo, kung hindi mo magagawa, patayin mo ako, sagutin mo ako ng tapat. Medyo kinakabahan si Andrew Cheng sa hitsura ni Marian, at nahihiyang nagtanong, ano ang mali? Ito ay napakaseryoso. Asawa, paano kayo nagkakilala ni Barrett? Ito ay isang Diyos. Pinigyan niya talaga ang kumpanya namin ng 3 bilyong puhunan. Hindi nag-react si Marian Yang sa maghapon, at pagka-uwi niya, habang iniisip niya iyon, lalo siyang naging mali. Pagkatapos ay hinailan niya si Andrew Cheng at seryosong nagtanong, sino ka? Young master ng Cheng Group sa Kyoto. Nang makita si Marian Yang na nakatingin sa kanya, medyo nalito si Andrew Cheng. May hinala kaya si Marian Yang? Kabanata 289. Paliwanag ni Andrew Cheng, huwag kang mag-alala Marian, si Barhait ay ipinakilala din sa akin ng aking kaibigan, hindi mo na kailangang mag-isip ng labis, pamahalaan mo lang ng mabuti ang kumpanya. Nag-alinlangan si Marian Yang, at may gustong itanong, ngunit biglang itinulak ang pinto. Si Marty Pinin ay nakatayo sa labas ng pinto na may ngiti sa kanyang mukha, at anuman ang mga ekspresyon ng dalawang tao sa silid, pumasok siya at nagtanong na may nahihiyang ngiti, nabalitaan ko lang mula sa iyo na ang negosyo ng kumpanya ay naayos na. Mom, bakit palagi kang nakikinig? Si Marian Yang ay walang magawa at nakataas ang kanyang kilay. Walang pang ibaba ang nanay ko diba? Ang pag-eavesdrop ay hindi nangyayari minsan o 2 beses. Inilibot ni Aling Marta ang kanyang mga mata kay Marian Yang at hindi siya pinansin ng direkta. Sa halip, lumingon siya kay Andrew Cheng na nakangiti at nagtanong, Andrew Cheng, tapos ka na? May kaibigan ka pa, kailan ka muling tatawag sa kanila? Imbitahan mo sila bahay para kumain. Kumain ka na nga, malaking tulong sila sa pamilya natin. Ang ekspresyon ni Aling Marte sa oras na ito ay mas mapagmahal kaysa sa iba. Bahagyang ngumiti si Andrew Cheng at sinabing, Marty Pinin, anong masamang ideya ang naisip mo? Kumunot ang noo ni Aling Marta, talagang naglakas loob ang taong ito na tawagin siya sa kanyang pangalan. Kalimutan ko na to, at tiisin ito, para sa kapakanan ng paglutas ng mga problema ng kumpanya ng Marian ko. Hindi kita inisip, tutal utang ko naman sa iba. Ang sinabi ni Aling Marte ay tunay na taos-puso, kaya hindi nagawang pabulaanan sina Andrew at Marian. Kalimutan mo na, asawa, ay pangako mo sa aking ina na sa susunod na imbitahan mo ang kaibigan mong iyon sa hapunan sa bahay, magpapasalamat kami sa kanya ng personal. Kinuha ni Marian Yang ang kamay ni Andrew Cheng at sinabi. Si Andrew Cheng ay walang magawa, ang kaibigang iyon ay ang kanyang sarili mismo. Sige. Tatalikod ako at sasabihin sa mga tao, pero hindi ko alam kung darating siya o hindi. Dapat nasa abroad siya ngayon. Casual na gumawa ng dahilan si Andrew Cheng, at ito ay isang sandali upang makisama. At the same time, sa Genteng Villa. Maliwanag na bulwagan. Nakatayo si Helen Jing ang second stepmother ni Andrew Cheng sa harap ng malalaking bintanang mula sahig hanggang kisame, hawak ang isang purong puting Royal Persian cat sa kanyang kamay, na may 2 kulay sa mga mata, siya ay mukhang napakahusay. Sa kanyang likuran, bahagyang yumuko si Mr. Boyet Howe, bahagyang nanginginig ang kanyang katawan.
Madam, ano na ang gagawin natin ngayon? Naka-attract talaga ng bagong investment si Big Ang. Hindi ko alam kung sino ang magiging matapang na huwag pansinin ang mga parusa na ibibigay ng pamilya Jing. Galit na galit si Boyet Hao, iniisip na maaari niyang lunukan si Shangjiang sa isang kagat, upang ang katayuan ng kanyang pamilyang Hao ay tumaas sa isang bagong antas. Gayunpaman, ang plano ay hindi sumunod sa mga pagbabago. Ngayon, sino ang makakalutas nito? Ang mukha ni Helen Jing ay kasing lamig ng yelo, lumingon siya, at ang Persian cat sa kanyang mga bisig ay gumawa ng purring sound. I see. You don't need to worry about this, sundin mo lang ang utos ko. Malumanay na sabi ni Helen Jing, ang kanyang tono ay patay at malamig, at ito ay nagpang-inig sa mga tao. Matapos mag-alinlangan ng mahabang panahon, si Boyet Hao ay nag-ipon ng lakas ng loob at nagtanong, Madam, mayroon akong tanong na matagal nang naguguluhan sa akin. Ang asawa ni Marian Yang, sino si Andrew Cheng? Aba, lagi kong nararamdaman na hindi siya simple, at parang nakita niya ito sa isang lugar. Malamig na sinulyapan ni Helen Jing si Boyet Hao at sinabing, huwag mong itanong kung ano ang hindi mo dapat itanong, at gawin mo lang ay kung anong makabubuti sa iyong sarili. Sa madaling salita, nanginig si Mr. Boyet Hao. Narinig niya ang pagbabante sa kanyang boses. Si Andrew Cheng ay talagang hindi madali. Pagkatapos ng lahat, si Helen Jing ay dumiretso sa labas ng bulwagan, at si Rose Jing, na nasa likuran niya, ay malamig na sumulyap kay Boyet Hao, at may pagpatay sa kanyang mga mata. Nang sumunod na umaga, si Andrew Cheng ay pupunta sa ospital upang dalawin si Milzen ang kanyang anak at iuwi ito para sa kanyang personal na pangangalaga, at dito hinayaan niya si Leslie Gong ang private nurse na mag-asikaso ng kanyang anak sa villa. Pagbaba niya, nakita niyang naghanda si Aling Martin ng masarap na almusal, at kumaway kay Andrew Cheng ng may ngiti, Andrew Cheng, kainin mo ang almusal na ginawa ni nanay para sa iyo. Nakaramdam ng kaunting flatter si Andrew Cheng, nakita si Mang Nestor at Marian na nakaupo na sa hapagkainan. Nagkatinginan ang tatlo na may kainahinala, hindi alam kung ano ang ginagawa ni Aling Marta. Anong tinitingin-tingin mo, kumain ka na? Ngumiti si Aling Marta. Walang magawang ngumiti ang tatlo, iniisip na naliwanagan na si Aling Marta. Nay, tingnan mo. Ang aming pamilya ay napakahusay sa pagiging napaka-friendly, hindi mo kailangang tingnan ng malamig si Andrew sa hinaharap. Ngumiti si Marian habang umiinom ng gatas. Tumango si Aling Marte at sinabing, totoo ba iyon, tama ang anak ko. Pagkasabi niyan, lumingon siya, tumingin kay Andrew Cheng, at may paggalang na sinabi, Andrew, mali ang lahat sa nakaraan, nahuhumaling si nanay, at gumawa ng maraming bagay na pinagsisisihan ko, huwag mong kunin sa iyong puso, ang mga maling pakikitungo ni nanay sa iyo paumanhin. Pagkasabi noon, hinayla ni Aling Marta ang isang upuan at sinenyasan siyang lumuhod. Nagmamadaling hinayla ni Andrew Cheng si Aling Marta at sinabing, Nay, ano ang ginagawa mo, huwag mong gawin yan. Martha, hindi isinapuso ni Andrew Cheng ang mga maling bagay na yon at wala siyang pakialam. Nakangiti ring sinabi ni Mang Nestor na sa wakas ay nagkaroon ng epiphany ang kanyang asawa. Nasiyahan ang lahat sa pagkain. Pagkatapos kumain, sabay na lumabas ng bilya sina Marian at Andrew Cheng. Ang isa ay pumunta sa kumpanya upang harapin ang mga bagay na may kinalaman sa pamumuhunan, at ang isa ay pumunta sa ospital upang yuwi ang kanilang prinsesa. Si Mang Nestor ay namasyal kasama ang mga ibon at naglaro ng chess. Naiwan si Aling Marta, at nagpaalam kay Marian Yang sa pintuan na may ngiti sa kanyang mukha. Nang mawala sa kanyang paningin ang BMW, ang magiliw na ngiti sa mukha ni Aling Marta ay agad na naging matigas. Pagkatapos, tumakbo siya pabalik nang hindi nililinas ang hapagkainan, dumiretso sa itaas, pumasok sa master bedroom nila Andrew Cheng at Marian, at nakita ang mga bank card ni na Andrew Cheng at Marian Yang pagkatapos halukayin ang aparador. Hinawakan niya ito sa kanyang kamay, nag-isip tungkol dito, at agad na bumaba, bitbit ang kanyang bag, at nagmamadaling lumabas ng Longcheng Courtyard, sumakay ng taxi papunta sa bangko. Bakit ninakaw ni Marte Pini ng card? Bigla kasi siyang may naalala kagabi, iyon ay, noong nag-check siya ng balanse sa bangko noong nakaraan, 100 billion ang nakita niya. Sinabi ng lahat na siya ay nabulag, at kahit na ang bangko ay nagsabi na ito ay isang error sa sistema. Ngunit hindi naniniwala si Aling Marte sa oras na ito, kaya pumunta siya upang i-verify.
Nakarating na si Andrew Cheng sa ospital sa oras na ito at nakita sina Little Milzen at Leslie Gong. Tinawag ni Milzen ang kanyang ama na may gatas na boses, at nahulog sa mga bisig ni Andrew Cheng. Itinaas ni Andrew ang bata na may ngiti sa kanyang mukha, ang kanyang anak na babae ay ang kanyang pistachio, na mismo ba ang iyong ama? Siguro. Ang munting prinsesa ay ngumiti ng matamis at kumilos ng maayos. Napatingin si Miss Leslie sa masayang mag-ama na may ngiti sa gilid ng bibig. Leslie, mag-impake ka na, uwi na tayo, sabi ni Andrew Cheng. Habang pabalik sa villa, biglang nakatanggap ng tawag si Andrew Cheng mula kay Miss Mina, na nagsasabing may hinahanap siya. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, hiniling ni Andrew Cheng kay Leslie Gong na ibalik muna ang bata sa villa, at pagkatapos ay sumakay ng taxi diretso sa kumpanya. Sa isang kafe, nagkataon na nakita ni Andrew Cheng, na naghihintay, si Miss Mina na naglalakad. Sa sandaling lumitaw siya na may mainit na katawan, nakuha niya ang atensyon ng maraming bisita. Ang ganda, sobrang ganda. Ang matambok na itaas na circumference at inverted figure ay ang lugar ng pag-aanak para sa mga walang katapusang pantasya ng mga lalaki, pati na rin ang water snake waist at mga pinong facial features, na lahat ay nagpapasigla sa mga male hormones. Sumandal si Andrew Cheng sa bintana at bumuga ng hangin, humigop ng kape, at nakangiting nagtanong, bakit mo ako hinahanap ng maagang maaga? Baka gusto mo akong yayain sa hapunan para sa nangyari kagabi. Talagang iimbitahan kita sa hapunan, ngunit may isang bagay na talagang kailangan ko ang iyong tulong sa ngayon. Matagal na nag-alinlangan si Mina Yang bago nagsalita. Sabihin mo, anong meron? Napansin ni Andrew Cheng ang pagbabago sa ekspresyon ni Miss Mina, at bahagyang kumunot ang kanyang mga kilay, na nagpapahiwatig na medyo nababalisa siya sa kasalukuyang sitwasyon. Bueno, tinawagan ako ni Haroldine at hiniling na ibalik ko ang pera sa kanya, at hiniling din na makipagkita ako ngayong hapon, kung hindi. Nag-alinlangan si Miss Mina, mukhang nag-aalala. Paano kung baliktad? Sabi niya, kapag hindi ko ibinalik sa kanya ang 1,000,000, hihilingin niya sa kanyang mga kapatid na abalahin ako araw-araw, harangan ang aking pintuan, at hayaan ang kanyang mga kapatid na sumama. Nagsalita si Miss Mina sa mahinang boses, takot na takot siya, at sa huli ay natahimik siya, at nahulaan din ni Andrew Cheng kung ano ang ibig sabihin ng huling pangungusap. Kung talagang ginawa ito ng grupo ni Harold, ito ay isang personal na kawalan ng kapanatagan at banta kay Miss Mina. Haha, hindi ba mas maganda ang paan ng lalaking iyon? Naglakas loob talaga siyang magsalita. Tinatakot din nila ang maliliit na batang babae na tulad mo. Ngumisi si Andrew Cheng. Kung gayon ano ang dapat kong gawin, nag-aalala ako, o ibabalik ko ang pera, ito ay sa kanya. Nag-aalalang sabi ni Miss Mina, kung tutuusin, siya ay isang batang babae na namumulaklak, hindi pa niya naranasan ang mga bagay na ito, at siya ay sisigaw lamang kapag siya ay nakatagpo ng isang paghamak. Ibalik mo sa kanya. Hindi iyon gagana. Babayaran ka niya sa perang ito. Kung gusto mong bumalik, kailangan mong kunin ang approval ko. Sabi ni Andrew Cheng na may seryosong mukha. Ah, anong ibig mong sabihin? Nalito si Miss Mina, at gusto lang niyang humingi ng payo kay Andrew Cheng. Simple, hindi ba niya hiniling na magkita kayo sa maghapon? Sasama ako sa iyo, kaya kailangan mong magpahinga. Nakangiting sabi ni Andrew Cheng, upang makitungo sa isang tulad niya, kailangan mong gumamit ng mga nakakatusok na paraan para patayin ang kanyang prestihiyo at ipaalam sa kanya na hindi tayo madaling guluhin. Si Miss Mina ay nahihiya sa mahabang panahon, at tila iniisip pa rin ang mga salita ni Andrew Cheng. Aliw ni Andrew Cheng, huwag kang mag-alala, kasama mo ako doon, walang mangyayari. Bahagyang ngumiti si Miss Mina, tumango at sinabing, kung gayon, makikinig ako. Nagkatinginan ang dalawa at ngumiti, ngunit aksidenteng nasulyapan ng mga mata ni Andrew Cheng ang bukol sa dibdib ni Miss Mina. Napabuntong hininga si Andrew Cheng, ang batang babae na ito ay tila isang sukat na mas malaki, ito ay hindi ka panipaniwala, ano ang kanyang nakain upang lumaki. Tagtuyot ay tagtuyot, baha ay baha. Napansin din ni Miss Mina ang mga mata ni Andrew Cheng, at nahihiya at galit na sinabi, ano ang tinitingnan mo? Wala. Wala lang, curious lang. Napakamot ng ulo si Andrew Cheng at awkward na ngumiti. Mausisa. Itinagilid ni Miss Mina ang kanyang ulo, ang kaisipan ng pamilya ng bunsong anak na babae.
Ngumiti si Andrew Cheng, tinuro ang dibdib ni Miss Mina at nagtanong, gusto kong malaman ang tungkol sa tato ng gagamba sa dibdib mo. Kung tama ang pagkakaalala ko, nakita ko na ang tato na ito dati. Tumingin si Miss Mina at agad itong tinakpan, nagtataka, ito. Ayos lang, huwag kang magsasabi ng kahit ano kung may problema ka. Ngumiti si Andrew Cheng at naging matalas ang kanyang mga mata. Kasabay nito, pumunta na si Aling Marte sa bangko, dali-daling kinuha ang mga card sa counter, at sinabing, Miss, tulungan mo akong suriin kung magkano ang pera sa mga card na ito. Tinagtagal, pagkatapos mawala ang password, si Aling Marte ay naghintay ng sabik, nahanap mo ba ito, at ilan? Binerify ito ng babaeng teller sa counter, at nang makita niya ang screen ng computer, agad na lumaki ang kanyang ekspresyon, tumingin siya kay Aling Marte nang hindi makapaniwala, at sinabing, Tita, natrap ka. Kabanata 270. Anong problema sa card ko? Si Marte Pinin ay naiinip na halos isiksik niya ang kanyang ulo sa likod ng salamin. Tita, pasensya na, hindi mo maaaring pansamantalang suriin ang balanse ng iyong card, at ang aming sistema ng sangay ay walang pahintulot na suriin ang iyong card, kaya kailangan mong pumunta sa aming punong tanggapan. Paumanhin ng babaeng nasa counter. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang nangyari ito. Malaking pulang letres sa screen ng computer, walang access. Ano ang sitwasyon? Paano ito nangyari? Nakita ko ang maraming pera sa card na ito noong nakaraan. Hindi sumuko si Aling Marta. Natarante rin ang babae sa counter kaya tumayo siya at pumunta sa manager. Pagkarating ng manager, sobrang natarante rin siya nang makita ang malalaking salitang, no access, sa screen ng computer. 20 taon na niya itong ginagawa at hindi pa niya ito nakita. Sa layuning ito, partikular din niyang hiniling kay Marte Pinin na muling ipasok ang password para i-verify, o ipagbawal ang pag-access. Tita, sandali lang, tatawag ako at may itatanong ako sa head office. Magalang na sabi ng manager. Galit na galit si Aling Marta, at sumigaw, hindi, ano ang nangyari sa iyong sirang bangko, hindi makita ang balanse. Labis ding nanlumo ang manager, tumawag sa telepono, at pagkatapos matanggap ang balita, agad niyang inimbitahan si Aling Marte sa VIP reception room. Tita, hello? Dito ka muna maupo, may darating na tatanggap sa'yo. Magalang na sabi ng manager. Si Aling Marte ay nakaupo sa VIP reception room na nakataas ang buntot sa langit. First time kong pumasok sa VIP reception room. Mayroon bang maraming pera sa card na ito? Buti bilasan mo, kailangan kong magmadaling bumalik. Hindi nasisiyahang bumulong si Aling Marta. Matapos maghintay ng mahigit 10 minuto, itinulak ang pinto ng VIP reception room, at naunang pumasok ang isang lalaki at isang babae, lahat ay nakaitim na business suit na may pulang 5 puntos na bituin sa kanilang mga dibdib. Ang pangalan mo ay Marte Pinin. Seryoso ang mukha ng babaeng nasa ulo, karaniwang maikli ang buhok na hanggang balikat, matangkad at tuwid na tindig, at napakaimpit din ng kanyang posture sa paglalakad. Sa unang tingin, isa siyang karakter sa departamento. Oo, ako? Tama. Nang makita ni Aling Marta ang 2 taong ito, natigilan siya, dahil hindi rin siya bulag, ang 2 ito ay parang mga tao sa sistema, at puno sila ng opisyal na hangin. Mangyaring makipagtulungan at sumama sa amin. Sabi ng leading lady, malamig ang boses at seryoso ang itsura. Natakot si Marte Pinin. Dahil dito, nang hindi na naghintay ng paliwanag ay agad siyang pinaalis ng 2. Paglabas ng bangko, ito ay isang itim na Audi. Si Aling Marte ay labis na nagkasala at nataranta. Ang kotse ay patuloy na nagtanong, hindi, wala akong ginawa, ano ang ginagawa mo? Gusto kong lumabas ng sasakyan, gusto ko nang umuwi, iligal akong ikinulong. Gayunpaman, malamig na tumingin sa rearview mirror ang babaeng nakaupo sa co-pilot at sinabing, You are now involved in illegal asset transfer, we need to ask you to go back and investigate, I hope you will cooperate para hindi mahirapan. Ilang abnormal na paggamot. Ito ay lubhang kawili-wiling sabihin. Naunawaan ni Marte Pinin, at tinakpan niya ang kanyang bibig sa takot. Pinagmasdan niya ang tanawin sa labas ng bintana ng sasakyan, kinumpiska ang kanyang cellphone, at walang paraan para magsumbong kay Marian Yang. Sa oras na ito, naalala ni Aling Marta na magaling si Andrew Cheng. Kung nandito si Andrew Cheng, siguradong may paraan.
Matapos tingnan ito ng mahabang panahon, napagtanto ni Aling Martha na may mali, paano nakarating ang sasakyang ito sa tawiran ng tulay ng ilog at papunta sa bundok. Saan ito pupunta? Sino ka? Bababa na ako. Natarante si Aling Martha, sumisigaw ng matindi at sinara ang pinto ng kotse. Pero nagbingi-bingihan ang mga lalaki at babae sa harapan nila. Tumahimik ka. Gusto kang makita ni Madam. Baka sa malamig na boses ng babae ang lamig sa kanyang mga mata. Babae. Natigilan si Marte Pinin. Hindi niya alam kung nasaan siya hanggang sa makarating siya doon. Isang malaking villa. Napaka-luxurious, parang Royal Palace. Pagkatapos, maingat niyang sinundan ang dalawang lalaking nasa harapan at nakarating sa villa sa gitna ng mansyon. Sa bulwagan, bawat 3 metro sa magkabilang panig ay nakatayo ang isang bodyguard na nakaitim na suit, na ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod, napaka-matipuno. 12 ng mga bodyguard. Tapat na upang makita ang kalawakan ng bulwagan na ito. Si Aling Marte ay nakatayo lang sa bulwagan ng ganito, na ang kanyang ulo ay masungit, hindi matapang na maglakad, ang kanyang mga binti ay nanginginig. Natakot siya, nasaan ito? Matapos maghintay ng mahabang panahon, nakita niya ang isang marangal na figure na naglalakad pababa sa spiral stairs, nakasuot ng mahabang itim na damit at may hawak na puting Persian cat sa kanyang mga bisig. Sa bawat hakbang, tila tumatama sa puso ni Aling Martha ang tunog ng matataas na takong na tumatama sa mga tile sa sahig. Mga kalmadong ulap. Helen Jing. Labis na natakot si Aling Martha sa oras na iyon. Ano ang gusto niyang gawin? Sinulyapan ni Helen Jing ang nanginginig na si Marte Pinin, umupo ng tuwid sa sofa, hinaplos ang pasang Persian sa kanyang mga bisig, at malamig na sinabi, Marte Pinin, nagkita tayong muli. Helen? Mrs. Jing? Anong ginagawa mo? Wala naman akong ginawang masama. Labis na natakot si Marte Pinin, dahil sa takot na saktan siya muli ni Helen Jing. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Helen Jing, at ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Aniya, wala akong kinalaman sa iyo ngayon, gusto ko lang may gawin ka para sa akin. Kapag tapos ka na, 5 milyon. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, agad na naglabas ang mga tauhan ni Helen Jing ng 5 pilak na kahon at inilagay ito sa harap ni Aling Martha. Bumukas ang kahon at puno ng pulang perang A. Napaka-tempting. Nang makita ni Aling Martha ang mga papel de bangko, natuwa ang buong tao. Pera, pera lahat. Para sa akin ba lahat ito? Tanong ni Aling Martha nang walang palam, nakangiti, tuluyang nakakalimutan ang itinuro ni Helen Jing sa kanya ng ilang beses. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Helen Jing. Hindi niya inaasahan na mamumuhay si Andrew Cheng sa ilalim ng biyenan tulad ni Andrew Cheng sa loob ng 3 taon. Paano niya ito tiniis? Iyon na kapag tapos ka na. Mahinang sabi ni Helen Jing, sinenyasan si Rose Jing sa likod niya na ilabas ang mga gamit. Ito ay nasa isang maliit na kahon. Na-curious si Marte Pinin, kinuha ito, binuksan, at nakita ang 3 maliliit na bag ng puting pulbos sa loob. Mrs. Jing, ano ito? Naguguluhang tanong ni Marte Pinin. Huwag kang mag-alala tungkol sa anumang bagay, ang gusto kong gawin mo ay ibigay ito kay Andrew Cheng, mayroon ka lamang 3 pagkakataon. Malamig na ibinuka ni Helen Jing ang kanyang bibig, na may malamig na kinang sa kanyang mga mata. Natigilan si Aling Martha, hawak ang maliit na kahon sa kanyang kamay, medyo natakot, at nagtanong, hindi ba ito lason, kung hindi ko gagawin, kung mamatay ako, hindi ako makakatakas. Tumayo si Rose Jing at pilit na itinulak ang bagay sa mga kamay ni Marte Pinin, at malamig na sinabi, hindi ito lason, hindi ito papatay ng tao, higit sa lahat ito ay isang bagay na nagpapa-addict sa kanya. Pagkatapos sabihin iyon, naunawaan Marte Pinin, at agad na nanlaki ang kanyang mga mata. Lalo siyang natakot, umiling ng 100 beses para tumanggi. Alam niyang mangyayari ito, pinitik ni Helen Jing ang kanyang mga daliri at iniabot ang 2 dokumento, na nagsasabing, may 2 dokumento dito, isa para sa titulo ng titulo at 2 para sa mga ari-arian. Ang isa ay para kang kasuhan, sapat na para sa iyong pagkakakulong. Manatili ka rito hanggang sa mamatay ka, piliin mo. Pagkatapos ng lahat, ang 2 dokumento ay itinapon sa harap ni Aling Martha. Dali-dali niya itong kinuha at tiningnan ng ilang beses, sa pag-aakalang tapos na.
Sa huli, walang pagpipilian si Marte Pinin, pumirma ng autograph, at iniwan ang Genteng Villa na may dalang pera at isang maliit na kahon. Si Helen Jing ay nakatayo sa balkonahe, nakatingin sa mga ulap sa kalangitan, bahagyang nakapikit. Isang matangkad at tuwid na lalaki ang lumakad sa likuran niya, nakasuot ng kalahating maskara, ang kanyang boses ay espesyal din na pinoproseso, at sinabi niya ng mekanikal, mayroon bang anumang bagay para sa kanya? Ibigay. Sagot ni Helen Jing. Ang bagay na iyon, kapag kinuha, ay dahan-daang masisira sa kabila ng malabakal na kalooban nito. Ang Armando Cheng ng Changsen Island ay isang halimbawa. Ito ang susunod na hakbang ng mga tagubilin ng may-ari, at ito ay susunugin pagkatapos basahin ito. Malamig na sabi ng lalaki, at iniabot kay Helen Jing ang isang sulat sa kanyang kamay. Kinuha ito ni Helen Jing, sinulyapan ito, at hinayaang sunugin ni Rose ang sulat, at pagkatapos ay nagtanong, maaari ba talagang tulungan ng family master ang aking pamilyang Jing na maupo sa ganoong posisyon? Malamig na tumingin ang lalaki sa kanluran at sinabing, huwag mong pagdudahan ang kakayahan ng master, masyadong malakas ang pamilya Cheng, at nahadlangan nito ang mga plano ng malalaking lalaking iyon. Kailangang lipulin ang pamilya Cheng. Ang mundong ito man ay pang-ekonomiya o armado, ay dapat nasa kamay ng Panginoon. Hindi gumawa ng ingay si Helen Jing. Alam niya ang kakayahan ng karakter na iyon, maging si Helen Jing at ang kanyang pamilyang Jing ay medyo matatakot. Noon, bumangon lamang ang pamilya Cheng sa talentong iyon, ngunit nang maglaon, isang Armando Cheng ang lumabas at binago ang lahat. Ngayon, gustong mabawi ng mga taong iyon ang kontrol sa board at sa mga piraso nito. Hindi ba chessboard ang mundo? Si Aling Marte dito ay hindi mapakali pagkatapos bumalik sa villa mula sa Genteng Villa. Matapos mag-alinlangan ng mahabang panahon, tinawagan niya si Andrew Cheng at sinabing, Andrew Cheng, busy ka ba? May gagawin ako sa bahay, bumalik ka muna. Si Andrew Cheng ay nakikipag-chat kay Miss Mina dito. Pagkatapos matanggap ang tawag, nagsalita siya ng ilang salita kay Miss Mina at nagmamadaling umuwi. Hindi pa bumabalik sina Milzen at Leslie Gong, dapat bibili sila ng mga gamit, kasama si Miss Gong, hindi nag-aalala si Andrew Cheng kay Milzen. Ma, anong nangyari? Nang umuwi si Andrew Cheng, nakita niya si Aling Marte na nagmamadaling nakaupo sa sofa, mukhang hindi mapakali. Nang makitang bumalik si Andrew Cheng, nagkunwaring kalmado si Aling Marta, kumuha ng isang basong tubig sa mesa, tumayo at iniabot ito kay Andrew Cheng nang nakangiti, at sinabing, kung nauuhaw ka, uminom muna ng tubig. Hindi naintindihan ni Andrew Cheng ang ginagawa ni Aling Marta, kaya kinuha niya ang tasa. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo.